ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa isang gabing tila karaniwan lamang sa paningin ng iba, muling bumukas ang kamera. At doon nagsalita si Kaismosang Kimpa. May ngiti sa kanyang labi. Ngunit kung tititigan ng mabuti, may bakas ng pagod at pananabik sa kanyang mga mata. Sa bawat salita niya ramdam ang bigat. Hindi lang basta pagbabalita, kundi isang responsibilidad, isang tungkulin. Nadalhin ang kwento ni na Kim Chiu at Paulo Avellino sa harap ng publiko. Para kay Kaismosang Kimpa, hindi ito simpleng ulat. Isa itong personal na misyon. Ipagtanggol, ipaliwanag at kung kinakailangan unawain ang masalimuot na mundong ginagalawan ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Habang unti-unti niyang sinisimulan ang kanyang salaysay, bumabalik sa kanya ang mga nakaraan. Mga issue, mga bulong-bulungan, mga paratang, at higit sa lahat, mga tanong na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na sagot. Sa isip ni Kaismosang Kimpa, isang bagay ang malinaw. Hindi pa lubos na kilala ng publiko ang tunay na Paulo Avellino. Kaya nang mabalitaan niyang muling nagparamdam si Paulo Avellino, may kung anong gumaan sa kanyang pakiramdam. May halong ginhawa at pananabik. Para sa kanya, baka ito na ang sagot sa mga pagdududa. Ang katahimikang matagal nang bumabalot. Unti-unti nang napapalitan ng isang malinaw na pahayag. Ngunit bago pa man siya tuluyang sumisid sa balita, hindi niya nakalimutan ang kanyang mga taga-subaybay. Sa bawat paalala niyang mag-subscribe, sa bawat paanyayang manatiling nakaabang, hindi lang iyon simpleng linya. Isa iyong koneksyon. Isang tulay sa pagitan niya at ng mga taong patuloy na nakikinig. Sa puso ni Kaismosang Kimpa, mahalaga ang bawat komento. Doon niya nakikita ang iba't ibang pananaw na unti-unting bumubuo sa kabuuang kwento ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. At isa sa mga komentong tumatak sa kanya ay mula kay Ma'am Norma Dayag. Habang binabasa niya ito, bahagyang kumunot ang kanyang noo. May pag-aalala sa mga salita, ngunit may halong haka-haka na lalo lamang nagpapalabo sa sitwasyon. Para kay Kaismosang Kimpa, kailangang linawin ang ganitong opinyon. Dahil sa kanyang paniniwala, hindi kailanman ilalagay ni Kim Chiu ang sarili niya sa alanganin. Kilalang kilala niya si Kim Chiu. Isang babaeng may matibay na prinsipyo. May malinaw na direksyon. At hindi basta-basta nagpapadala sa emosyon. At nang mapunta ang usapan sa pagpunta ni Kim Chiu sa ibang bansa, lalo na sa France, sandaling tumahimik ang isip ni Kaismosang Kimpa. Napaisip siya. Ano nga ba ang tunay na dahilan? Training lang ba talaga? O may mas malalim, mas personal na dahilan? Ngunit sa huli, pinili niyang maniwala. Maniwala sa kakayahan at integridad ni Kim Chiu. Dahil para sa kanya, ang bawat hakbang ni Kim Chiu ay bunga ng maingat na desisyon, hindi ng bugso ng damdamin. Sa kabilang banda, may isa pang komentong nagbigay ng ibang kulay sa usapan. Mula kay Ma'am Rebecca. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ang tagal at tagumpay ng mga proyekto ni Coco Martin. At kung paano ngayon, unti-unting ibinibigay ang spotlight kina Kim Chiu at Paulo Avellino. Habang pinagninilayan ito ni Kaismosang Kimpa, may napagtanto siya. Ang mundo ng showbiz, hindi lang umiikot sa talento. Ito ay tungkol din sa timing, sa pagkakataon, at sa tiwala ng industriya. At para kay Kaismosang Kimpa, ang pagkakapili kina Kim Chiu at Paulo Avellino sa isang mahalagang slot ay hindi aksidente. Isa itong patunay ng kanilang kakayahan at dedikasyon. Ngunit syempre, hindi mawawala ang mga kritiko. May mga patuloy na nagdududa. May mga hindi naniniwala sa ugnayan ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Ngunit para kay Kaismosang Kimpa, hindi na ito bago. Sa katunayan, nakikita niya ito bilang refleksyon ng inggit o marahil kakulangan ng tunay na kaalaman. Dahil sa kanyang puso, malinaw ang isang bagay.
May espesyal na ugnayan ang dalawa. Isang ugnayang hindi kayang tibagin ng tsismis. Hindi kayang wasakin ng haka-haka. At habang nagpapatuloy ang kanyang salaysay, unti-unting tumitindi ang emosyon. Lalo na nang mabasa ang mga komento ni na Ma'am Maria Victoria at Lolita Mestrado. Mga salitang puno ng suporta, puno ng pagmamahal, at para kay kaismosang Kimpa. Ito ang tunay na lakas ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Hindi lang paghanga, kundi pananalig. Pananalig na nagbibigay sa kanila ng tapang upang magpatuloy sa kabila ng lahat. At sa kanyang mga huling pahayag, muling bumalik ang usapan kay Paulo Avellino. Ang kanyang pagpaparamdam, hindi lang simpleng repost, kundi isang personal na video. Isang hakbang na may tapang para kay kaismosang Kimpa. Hindi ito basta promo. Isa itong pahayag, isang malinaw na mensahe, na si Paulo Avellino ay hindi umiiwas, kundi handang humarap, handang magpakatotoo sa kanyang mga taga-suporta. At sa gitna ng lahat, naroon si Kim Chiu. Tahimik, ngunit matatag. Hindi man siya laging nagsasalita. Ramdam ang kanyang presensya sa bawat desisyon, sa bawat hakbang. Para kay kaismosang Kimpa, si Kim Chiu ay higit pa sa isang artista. Siya ay simbolo ng lakas, ng dignidad, at ng pagmamahal. At sa pagtatapos ng gabing iyon, habang unti-unting humuhupa ang ingay ng opinyon at haka-haka, isang tanong ang nananatili. Hanggang saan aabot ang kwento ni na Kim Chiu at Paulo Avellino? Ngunit marahil, mas mahalagang tanong, handa ba ang lahat na tanggapin ang katotohanan? Ano man ang anyo nito. Sa katahimikan ng gabi, isang bagay ang tiyak. Hindi pa tapos ang kwento. At si kaismosang Kimpa mananatili, magbabantay, magsasalaysay, hanggang sa bawat lihim ay tuluyang mabunyag